Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin itong pahayag ni Mr. Ted Filon tungkol sa mangyayari sa nakaupong presidente. So medyo hindi maganda itong prediksyon o analysis ni Mr. Ted Filon. Isa sa mga mabibilang mo na lang na totoong journalist na nagsasalita kung ano ang totoo na walang kinakatakutan. So, saludo tayo kay Mr. Ted Filon. Of course, yung kanyang kapartner na si Gigi Chacha. So, after midterm election, mayroong nakikita si Ted Filon. Anong mangyari sa nakaupong presidente? Tinawag niyang lame duck by 2026. Pakinggan natin siya. Magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang tunay sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang poder. Yan eh. Opo, at dahil po sa ang halalan, paparating na sa 2028, panguhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, parang mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. By 2026, Isa pa. magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang tunay sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang poder. Opo, at dahil po sa ang halalan, paparating na sa 2028, panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, parang mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. By 2026, Okay, so ano ang masasabi nyo sa prediction ba, propesya o analysis ni Mr. Ted Filon o si Manong Ted o I don't know, how old na ba si Ted Filon? Parang kaedad ko ata ito eh. Si Attorney Roque ang una kong narinig after midterm election. Nagsabi niya na si Junior, sabi niya, kahit hindi siya kumandidato, yan lang, dahil natalo ang kanyang mga kandidato, lame duck president ka na. Kasi nga, wala na siyang control sa Senado. Okay pa sa Kamara, sa Congress. Dahil marami pang pwede. Ang Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez pa rin, so control niya. Kaya lang pagdating sa Senado, wala na. Sa nakikita ko, magiging majority, mag-uuposisyon. O kaya, ang majority sa mga senador, aalyansa na yan kay VP Sara. O, yun na itong sinasabi niya, Ted Filon, na yung mga langgam, unti-unti nang gagapang papunta kung sino yung matamis, o kaya yung sino ang sakalam, o sino ang malakas. Kaya, tinignan ko sa meaning ng dictionary, ang ko natin is, kung sa ating lingwahe, wala nang silbi, wala nang asim, wala nang kapangyarihan mo siya. Kasi naghihintay na lang siya na papalitan siya. Kaya lame duck president ang tawag niyan. Lalo na ito, yung partido mismo ng presidente, zero ang nanalo na nung anong tawag doon? Launching nila or matandaan ko last year eh. Nag-ano sila sa Partido Federal. Sabi niya, we have the best candidate so far and we are targeting 12-0. O kaya nag-alyansa. Kaya lang may tatlo galing sa kanyang partido. Walang nanalo ni isa. And that speaks of his influence. Connect na natin ngayon yung rating niya sa Pulse Asia survey. Ito yung credible survey of Pulse Asia. May mga ibang survey na matataas siya, kaya lang walang kwenta yun. Hindi yun not counted yun. Yung mga Tangerie, mga Okta, ang binapasihan ng halos lahat, Pulse Asia.
25% na lang ang rating niya. Bumulusok ng todo from 42%. I think that was February. Pagdating ng March, burusok ng 25. The lowest so far sa pagdating sa midterm election. I-compare mo noon kay panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Midterm election niya, may 30% pa si Gloria. Si Pinoy Aquino, mataas. I think 68%. Si Tatay Digong, 87%. Midterm rating niya. Si PBBM siya ang pinakamababa dahil 25% na lang. So bago mag-eleksyon, napakababa yung rating niya. Resulta ng eleksyon, 0 ang nanalo sa kanyang partido. Isa lang ang nanalo sa lakas. Mahina silang dalawa ni Speaker Martin Romualdez. So ang malakas, yung inalyansa nila, lang may sariling partido ito, may sariling pangalan. Nationalist People's Coalition, panalo sila lahat. Lacson, Soto, and Lapid, NPC, panalo lahat. Sa Nacionalista Party, umalis si Camille Villar and Jaime Marcos, tinakasan ng alyansa. Yung naiwang Pia Cayetano, nanalo pa rin. Kailan on their own ito. Pakinggan nyo ang balita sa Foreign News, print or broadcast. Sinasabi nila na mahina na ang influence ng Pangulo. Dahil itong resulta ng eleksyon na ito, wala na, delikado na siya. Sabi, napanood ko, BBC News. Mahina na siya sa Senado. Hindi na siya makapagpasa ng mga major laws na bills na gusto niya. Kasi karamihan na doon. Kontra-partido na eh. Pabor na sila kay BP Sara. Yun. Sino ang malakas sa 2028? Wala nang iba, si BP Sara. Yun na yung sinasabi ni Ted Pailo na gagapan na yan, mga kongresista o senador, papunta na doon sa malakas sa 2028. BP Sara, our President of 2028. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig.